Hello science fans! Pansin niyo ba laging pinag-uusapan ng El Nino ngayon? Lalong-lalo na kasi na-experience natin yung sobrang init na panahon, tagtuyot, tapos yung pabago-bagong pattern ng pagulan. Pero kahit lagi siyang nasa balita, ang nakikita ko marami pa ring misconceptions tungkol sa El Nino. Kung ano siya at kung ano yung hindi siya. Isa sa mga common misconception ay ang El Nino ay isang panahon ng pag-init. Pero hindi lang siya tungkol sa temperatura. Yung iba naman, akala nila apektado siya ng pollution o kaya nangyayari lang siya sa Pilipinas. Yung iba, akala naman nila basta tagtuyot, El Nino na yon. Pero actually, mas komplikado siya at nag-i-involve siya ng mga patterns ng pagbabago sa movement ng mga karagatan kasama na yung sa Pacific. Kaya para mas maintindihan natin ang El Nino, meron tayong 3 katanungan na sasagutin sa video na ito. Ang El Nino ba ay isa lamang extreme na pag-init o local phenomenon? Ang El Nino ba Pilipinas lang ang naapektuhan? Lahat ba ng tagtuyot sa Pilipinas ay dulot ng El Nino? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito, gusto ko munang mag-hi sa ating mga manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipino scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology at interested po akong malaman kung paano naaapektuhan ng El Nino ang biodiversity, ang distribution ng mga organisms at kung paano sila nag-a-adapt sa iba't ibang coastal ecosystems. Isa rin po akong teacher at gusto ko pong ipakita sa mga estudyante kung paano connected ang mga pangmalakihang pagbabago sa klima sa ating mga local na events at mga pangyayari para mas makita nila na connected naman talaga lahat ng bagay dito sa ating planeta. At ang Siyensya ay ang aking science communication channel na gusto ko pong pasimplihin ang ating pag-iintindi sa mga science concepts para maitawid po natin ang distance ng research, ng pag-aaral, sa pang-araw-araw po nating pagkakaintindi sa mundo. Okay, ngayon, pag-usapan na po natin ang sagot sa ating mga katanungan gamit ang scientific evidence. Una, ang El Nino ba ay extreme na pag-init lamang o isang lokal na phenomenon? Ang sagot sa parehong tanong ay hindi. Ang El Nino ay hindi lamang ang pag-init ng panahon. Ito ay parte ng isang bagay na tinatawag na El Nino Southern Oscillation or ENSO. Isa itong natural climate pattern na nag-i-involve sa pagbabago ng temperature ng ating karagatan, particularly yung area ng Central at Eastern Equatorial Pacific. Kapag merong El Nino, tumataas ang temperatura ng tubig sa ating karagatan by as much as 0.5 degrees Celsius above normal. Mukhang maliit lang, pero yung pagbabago na ito ay nag-shift ng ating global circulation patterns. Nababago nito ang pattern ng rainfall, ang temperature ng hangin sa buong mundo, kasama na dito ang Pilipinas. Kaya kahit locally nararamdaman natin siya bilang pag-init or tagtuyot, ang origin nito ay galing sa karagatan at ang impact nito ay sa buong planeta. Pilipinas lang ba ang naaapektuhan ng El Nino? Ang sagot dito ay hindi. Ang El Nino ay isang global climate event. Pwede niyang i-influence ang weather patterns sa Southeast Asia, Australia, Africa, at pati na rin sa mga Amerika. For example, pag matindi yung El Nino, ang Indonesia at ang Philippines ay nakaka-experience ng matinding pagbaba ng pag-ulan. Tapos, yung mga lugar sa South America naman ay pwedeng maka-experience ng matinding pag-ulan at pati na rin pagbabaha. Napansin na ng World Meteorological Organization na ang epekto ng El Nino ay mararamdaman sa mahigit kalahati ng mundo. Kaya, syempre, global yung impact niya. Lahat ba ng tagtuyot sa Pilipinas ay dulot ng El Nino? Ang sagot dito ay hindi pa din. Hindi lahat ng tagtuyot ay nakadikit sa El Nino. Ang El Nino pwede siyang mag-cause ng pagbababa ng dami ng ulan. Pero ang tagtuyot ay pwede ring maidulot ng iba pang climate variability patterns. Isa na dyan ang Indian Ocean Dipole. Meron ding fluctuation ng ating monsoon. At syempre, meron ding localized climatic conditions. For example, pwede talagang magkaroon ng panahon ng tagtuyot habang nagpapalit ang amihan at habagat, kahit walang El Nino. Kaya ang mga scientists, kailangan nilang mag-aral ng mga long-term environmental patterns. Hindi yung kung ano lang yung na-observe natin immediately para makonclude natin na ENSO ba talaga yung nangyayari. And speaking of research, gusto po naming i-remind ng mga tao na bukas na po for applications ang Siyensya Thesis Grant 2026. Pwede niyo pong makita ang application link sa description ng video na ito at pati na rin po sa ating social media pages.
Siyempre, kailangan pa rin po namin ng inyong tulong para maparami pa po ang ating pera na pwedeng pangsuporta sa mga kababaihan sa STEM. Pwede po kayong mag-donate through our fundraising channels sa GCash at sa Land Bank na makikita sa description ng video na ito at syempre sa ating ring social media pages. Pwede rin po tayong mag-purchase ng mga limited edition merch na ngayong taon lang po i-release. Makikita po ang pictures na ito sa ating social media at pati na rin po ang paraan ng pag-order. Ang suporta niyo po ay makakasigurado na mas marami po tayong matutulungang kababaihang Pilipina at matutupad ang kanilang STEM research dreams. But what do you think? Sa tingin niyo ba yung mga misconceptions tungkol sa ating panahon ay nakakadulot ng pagpapahirap kung paano tayo nagpe-prepare sa mga climate events? Paano kaya makakatulong ang science communication para mas maintindihan ng mga tao ang climate phenomenon katulad ng El Nino? Magkwentuhan naman po tayo. Share your thoughts in the comment section below.